Sa ilang buwang pananahimik ni BP Sara, mga ka-PL, ngayon pumalag na sa pagkakadawit ng kanyang pangalan na di umano ay nakikipag-ugnayan siya sa grupong DDS o Davao Death Squad. Kaya naman, isa ho ang kanyang pangalan na akusado at planong imbestigahan ng International Criminal Court. Ito po ang statement o pahayag ng pangalawang Pangulo, mga ka-PL. Basahin ko po. Pero bago tayo magsimula, makikisuyo muna sa mga hindi pa po nakasubscribe. Baka naman. At pakiclick na rin ang notification bell para updated sa lahat ng upload. At huwag niyo pong kalimutan, palike naman po sa video, mga ka-DDS. Okay? Maraming salamat po. Makikisuyo lang. Ilang buwan din siyang nanahimik eh. Mabuti at naglabas na siya ng pahayag. O, 1 oras pa lamang po ang nakakalipas, mga ka-PL. Ayan o. Inday Sara Duterte na Facebook page. Pahayag, January 23, 2024. Ayan. Sa mga taong nagsilbi ako bilang Vice Mayor at Mayor ng Davao City, ni minsan ay hindi na pag-usapan o naiugnay ang aking pangalan sa umano'y Davao Death Squad. Maliwanag, mismong kaming taga Davao, hindi namin alam kung totoo ba talaga itong Davao Death Squad. Mabuti pa kayo dyan taga Manila. Sigurado kayo na mayroong Davao Death Squad. Eh malay natin kung mga gun for hire lang yung mga yan, tapos pinangalanan ng Davao Death Squad, tapos ngayon, iuugnay ninyo ang pangalan ni BP Sara at ng kanyang amang si former President Duterte. O ito pa, subalit matapos akong manalo bilang Vice Presidente, bigla na lang nagkaroon ng testigo laban sa akin at ngayon ay kasama na ako sa mga akusado ng International Criminal Court. Ayan hindi ko kailangan ng death squad para sa mga bagay na kaya ko namang gawin. Kita nyo na? Kayang gawin ni Inday Sara. Bakit pa magbuo ng grupo para utusan di umano kung meron mang gustong ipatumba? Eh kung bumaliktad at kumanta mismo yung inutusan o yung grupo, edi kasiraan ng mga Duterte. Sa totoo lang ako taga Davao man ako eh. Nandito ako sa Davao eh. Oo, inaamin namin, naririnig po namin yang salita na yan. Davao Death Squad, DDS. Totoo, naririnig ho namin yan. Pero ni minsan, hindi ho namin napatunayan na totoong merong grupo na ganito ang pangalan. Tulad nga ng sinabi ko kanina, maaaring gawa-gawa lamang itong pangalan na ito. Sabihin natin meron talagang mga gun for hire. Sa buong bansa, meron man talaga yan. Kasi yan ang ikinabubuhay nila. Kumitil ng buhay ng tao para bayaran sila. Tapos pinangalanan lamang ng Davao Death Squad. Ay paano yung mga kumikitil ng buhay dyan? Yung mga gun for hire dyan sa Manila at sa Visayas. E de pwede rin natin pangalanan nyo ng Manila Death Squad, Cebu Death Squad o Visayas Death Squad. Diba? Mismong kaming taga Davao saksi na wala kami nakikitang ganyang grupo. Oo, naririnig lang namin yan. O ito pa, gayon pa man, harapin ko ang anumang akusasyon
laban sa akin. Hindi niya tatakbuhan, mga ka-PL. Anuman ang inaakusa sa kanya, haharapin niya. Saan at kailan at kanino? O ito, ipagpapatuloy ko. But I will only face any charge against me before a Filipino judge. And only before a Filipino court. Hindi po sa ICC. Hindi po sa mga banyaga, sa mga puti. Kung meron mang totoong testigo, kung totoo man yung mga testigo na yan, at meron kayong litratong makapagpatunay na si BP Inday Sara at si former President Duterte na nakikipag-ugnayan dito sa sinasabing umano'y grupong DDS o Davao Death Squad, sampahan po ninyo ng kaso. Dito po sa ating bansa, sa ating hukuman. Huwag po sa ICC. Nakakahiya po ito sa bansa natin. Ganito po kaliit ang tingin natin sa ating justice system kung ganun. Wala ho ba kayong tiwala sa ating justice system? Bakit kinakailangan pa ninyo ng import para mag-imbestiga? Di ba? O, ito pa. Hindi po ako lalahok o magiging parte ng isang prosesong hindi lamang magsasadlak sa kahihiyan sa bansa, kundi dudurog din sa dignidad ng ating mga huwes, korte at buong justice system ng Pilipinas. Kita nyo na. Ganyan kalaki ang tingin ni Inday Sara sa ating justice system, sa mga korte natin at sa mga huwes natin. Hindi katulad nitong mga gustong sirain talaga ang mga Duterte, dumiretso pa sa ICC. Ito pa huwag nating ipahiya ang bansa sa buong mundo sa pamamagitan ng pagpapahintulot sa mga dayuhan na manghimasok at makialam sa Pilipinas. Ang kahilingan na magpailalim sa mga dayuhan ay sampal sa mga bayaning Pilipino na nagbuwis ng kanilang buhay at lumaban para sa ating kalayaan. Unahin natin ang Pilipinas. Syokran. Maliwanag, hindi makikipagtulungan, hindi lalahok si Inday Sara kung meron mang investigasyon, pagdinig sa pangunguna ng ICC, tulad po ng sinabi ni Senator Ronald Bato de la Rosa at mismong dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Harap lamang sila sa sarili nating mga huwes, sa sarili nating korte, at sa ating justice system. Hindi sa kung sino-sino mang mga walang hiyang pakialamerong mga dayuhan na yan. Okay? Uulitin ko. Kung meron man na testigo at hawak ng mga ebidensya laban dito kay Senator Ronald Bato de la Rosa, Inday Sara at Duterte, dito po kayo sa bansa magsampa ng kaso. Huwag po kayo mag-hire ng import. Ayos! Hanggang dito lang po. In-update ko lang ho kayo. Maraming salamat. Mag-iingat kayong lagi at mahalin po natin ang Pilipinas. Be blessed.